kasi ni Mayor Mike na wag na natin tuunan ng pansin yung kay Saldico. Ako naman po, may dadagdag lang ako kung bakit kailangan din natin siya pakinggan. Kasi yung latest video niya, inilabas niya, yung sinasabi niyang alleged insertions. Ito po ay public document na, itong 2025 national budget natin. At ano po ba ang makikita natin doon? Mas malaki ang alokasyon para sa infrastruktura kung ikukumpara mo doon sa budget para sa edukasyon at para sa kalusugan. Ano ba ang nakalagay sa ating saligang batas? Article 14 ng ating Constitution, saligang batas, sinasaad doon na dapat ang may pinakamalaking allocation ng budget ay edukasyon. Ano bang sinabi ni Saldico? Pinabawasan yung subsidy. Tama? Pinabawasan ng, saan ba yun? Pinabawasan ng 10 bilyon yung para sa computerization. Binawasan ng 1.692 billion yung pag-hire, ng mga bagong guro. So, meron ba katotohanan yung sinabi ni Saldico? AI ba yan na sinasabi nila? Tingin ko hindi kasi merong dokumento at kayo mismong nandito ngayon, makikita nyo yan, sa ating budget na talagang nabawasan. Pangalawa, ano bang sinasabi ng saligang batas? Mandato ng ating Estado na palakasin ang ating social welfare. Ano ba ang nangyari sa ating 2025 budget? Tinanggal ang ating, binawasan ang subsidiya ng PhilHealth. Tama? Bagkos, yung nire-require ng sin tax law na lahat ng mga buwis galing sa alak, galing sa sigarilyo, hindi mo pwedeng galawin yan. Papunta yan dito sa health ng taong bayan. Hindi mo pwedeng pakialaman. Pero ano ang ginawa ng Kongreso? Ngayon, ang sinasabi ni Saldico, sinabi na namin yan sa presidente or dun sa mga kumakausap sa amin na hindi nyo dapat pwedeng bawasan yan. Pero inutusan daw na ayusin, bigyan ng malaking pondo ang DPWH. Sa hulit-huli ko kasi, sino ba ang pumirma ng budget? Sino po yung nagsabi na lahat ng 4,000 pahina ng 2025 budget ay kanyang binasa? Ang ating Pangulo. Siguro naman po gusto nating makita, intindihin, na nabasa niya yung budget na mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa sa edukasyon. Bakit napirmahan yung budget? May sinasabi si Saldico, yung 100 billion insertion para dun sa infrastruktura. Ano ang inutos? Ilagay sa rack netting at saka sa, ano ba yan? Rack netting at saka dun sa mga safety devices. Free-nag na niya yung kumausap sa kanya. Na wag na kasi nga overpriced na yan, parati na yan nasisilip. Pero anong sinabing ituloy? Kaya yun ngayon ang natin, yun ang sistema, yun yung sinasabi nga ni Mayor Mike. Saan na tayo ngayon patutungo? Kasi sa punot dulo, kahit sabihin mo pag ginawa ito ng Kongreso, ang pumirma pa rin ho kasi ay ang ating Pangulo. Siguro po, sa halip na i-deny nila na AI ang sinasabi ni Saldico, maganda po siguro, madinig din natin mula sa tagapagsalita ng palasyo. Ano ang nilaman ng ating budget at bakit ito tila kontra sa sinasabi ng ating saligang batas, subalit na pirmahan ng ating Pangulo? Pwede akong magdagdag kasi yung Universal Healthcare programa namin yung sa NCSC. Meron tayong RA 112223, ito yung Universal Healthcare. Lahat ng senior citizen kasama dito. So kung senior citizen ka, kahit hindi ka nagbabayad ng premium sa PhilHealth, covered ka dahil doon sa RA 11223. Yung premium na dapat ibayad sa PhilHealth manggagaling sa sin tax. Kaya nga tinaasan ang taxes ng sigarilyo, ng alak para meron doon. Alam niyo yung ginawa nila ni, I think, si ES ngayon, ES Ralph Recto ang may kagagawa nito
dagdag bawas. Dagdag bawas because hindi nag-remit ang Treasury doon sa dapat na ibigay sa PhilHealth na 49 billion per year o 42 billion per year para sa premium ng senior citizen. So, hindi nagbigay. Pagkatapos, kinuha pa yung 50 billion Alaga, ng PhilHealth. na part of the conspiracy. Saka alam mo yung si Saldi. Okay, so yun yung yun yung problema doon sa Ngayon, kung titingnan natin si Saldico, kung magugunitan ninyo, last year pinalitan siya sa 19th Congress, pinalitan siya ni Kimbo, ni Estela Kimbo. Bakit siya pinalitan? So lumalabas, merong katotohanan yung isinisiwalat niya ngayon. Di ba? Kasi ayaw niyang payagan as chairman, although galit tayo sa kanya because isa siya sa mga propagandist against Sara Duterte, di ba? Pero sabi nga ni Mayor Mike Rama, yung res ipsa dusel, di ba? The thing speaks for itself. Si Saldico, may kasalanan siya. Pero po yung sinasabi niyang kasalanan, minamagnify niya ngayon yung problema ng administrasyon. Di ba? Gustong gawin ngayon ng administrasyon ni President Marcos Jr. na alisin sa kanya yung problema. Marami po tayong kaso. Tingnan niyo po, mag-search kayo ng jurisprudence, i-google niyo. Yung ginawa ng tauhan, sabit yung hepe, di ba? Yung command responsibility. Hindi mo pwedeng itanggi yan. Yung pong mga hepe ng PNP, yung regional director, yung provincial director, pagka nagkaroon ng problema yung nasasakupan niya, kasama siya sa i-relieve. Di ba? Bakit sa PNP, yung chief of police, pagka luko-luko yung iyong police, kasamang i-relieve yung chief of police. Bakit yung presidente, my God, di ba? 25 billion, 100 billion na insertion, hindi niya alam. Abay, pagka hindi niya alam, wala siyang karapatang maging presidente. Ngayon, bakit mo siya papagre-resign? Huwag na natin siya papag-resignin. Meron pong provision, Article 7, Section 12. Ang health ng Pangulo dapat i-reveal sa public. Ano ang sabi ng kapatid niya, si Senator Amy? Siya daw ay drug addict. Ang drug addiction, ang cocaine addiction is a serious illness. Dahil doon sa sinabi ni Senator Amy, questionable ngayon yung kanyang health. So, i-invoke natin yung Article 7, Section 12. Kailangan mag-subject siya sa hair follicle test para ma-determine natin talaga kung meron siyang sakit o wala. Diba? Yung i-deflect na naman ito. Sasabihin na naman ito, si Saldico may kagagawan yan. Diba? Sasabihin na naman ito, si Duterte may kagagawan yan. So, ang ano po natin, meron pong Latin na term. Ang sabi doon is, gestui numerantur, your days are numbered. Diba? Ngayon, para po yan sa administrasyon. Para naman sa ating mga umaasa, nagaganda, meron din pong Latin term, semper ad meliora. Let's always aim towards better things. Okay, tama ka dyan, Kare. Sususugan lang natin, no? Tandaan natin, para yung musiko, may kumukumpas. Lahat po ng kumpas manggagaling sa pinakamataas. Tapos, yung pagtanggi, hindi ito katanggap-tanggap. Bakit? Wala kang dapat itanggi. Dahil kasalanan nasa baba, kasalanan mo lahat dyan. Dahil tinanggap mo ang responsibilidad bilang nakakataas. Ikaw ang nagbibigay kumpas kung saan pupunta at tutungo ang buhay namin mga Pilipino at bansang Pilipinas kung gusto mo mapabuti o mapasama. Gusto mo pangkalahatan o pansarili. Nasa iyo lahat ang desisyon kung gusto mong maitama ang buhay nating mga Pilipino. Tayo pong lahat. At naniniwala po ako na ang pinaka-weak na pwede nating marinig is yung i-deny lahat, tapos sabihin na walang kinalaman, tapos ituturo kung kani-kanino ang pagkakamali at pagkakasala. Ito po ay pinakamahina
at walang tibay na liderato. Ka-Yvette? Kaya nga po nung ayoko ho kasi magkumpara, no? Pero yun ho naging mandato ho ng Presidential Anti-Corruption Commission nung panahon ni Presidente Duterte. Lahat ho ng may salary grade 26 pataas. So yung mga direktor, no? Yung mga appointed, yung inappoint ng presidente. Kumbaga, sa sarili niyang bakuran, nilinis muna niya. Lahat ho ng mga ginawang rekomendasyon ng PACC na dapat tanggalin sa pwesto, bigyan ng administratibong penalty, pinapakinggan ho yan ng ating presidente. Hindi ho niya sinasabing wala akong kasalanan. Subalit, dahil nasa ilalim niya yon, no, ng kanyang pamamalakad, inaaksyonan niya yung pagpapatanggal dito sa mga kanyang inappoint. Doon naman ho sa mga tiwaling sa gobyerno na hindi niya inappoint, ano ang naging mandato ng PACC? Maglakap ng ebidensya, ibigay sa ombudsman. O kung may kasamang mga pribado sa DOJ. Sa kasalukuyan po, dahil wala na ang PACC, lahat po ng mga natitirang kaso at kung ano man ang nangyari doon, nasa office na po ng ODESLA, yung Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Hindi na namin alam ano ang naging estado nito. Subalit, ang sinasabi ko lang po, the buck stops at the President. No? Ano man ang nangyayari sa ilalim, kailangan niyang aksyonan. Okay, Jean? Event, Yes po, Mayor. in a little while, I'll be doing father's duty.